So dito, kanina po sa Senate Session number 50 March 2, kanina lang po yan, mga ilang oras na nakakalipas, ito sa nakikinig ngayon, kaya pinapashare ko sa inyo, lalo na kung kukunin nyo yung part na to, i-pinpoint o i-point out nyo doon mga kaiksena, kung talagang nag-iisip ka at kung talagang gusto mo ng katotohanan dyan sa 18 ex-cowboy, pakinggan mo to. Pakinggan mo yung ginawang pag-iimbestiga ngayon ni Lacson. At ngayon, pag napakinggan nyo, magnilay-nilay kayo kung gaano katarantado yung bagong paandar nilang 18 na cowboy. Dito kasi mga kaiksena, talagang dinurog at inisa-isa ni Ping Lacson yung kanyang nagawang pag-iimbestiga at kanyang computation mismo, mga kaiksena, doon sa 18 ex-cowboy. At may papakita pa akong video, talagang tatambling kayo. Eto na. Sen, pasok! Mr. President, distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. As chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, I have been subject of criticisms for not scheduling the 18 ex-military personnel who faced the media in an organized press conference at the historic Club Filipino on the eve of the 40th EDSA People Power Revolution to be called and testify before your committee on accountability of public officers and investigations. Yan yung iniiyak ni Marcoleta na bakit kasi inagaw sa kanya yung Blue Ribbon Chairmanship. Kaya binabanatan niya si Ping Lacson, ayaw daw imbestigahan. Kasi gusto niya na naman mangyari yung ginawa niya kay Gutesa na wala man lang betting kung totoo ba yung sinasabi ng hayop na Gutesa na yon. Ang mahalaga, magpasabog. Magpasabog lang ng alin? Utot. Diba? Diba, Maring Atalay, sa maraming salamat So dito, malina, uulitin ko, once again, ladies and gentlemen, kung kayo ay magsasagawa ng investigasyon, lalo't ikaw ang chairman, oo, ikaw, chairman ka. Ngayon, dahil gusto mong makasiguro sa mangyayaring impeachment o trial o investigasyon sa iyong chairmanship, ba? So, ano unahin mo? Investigasyon kagad? O alamin mo muna kung may substance, kung merong kwenta, may ebidensya at meron nga ba talagang katotohanan at yung credibility ng mga resource person mo o salang ka lang ng salang. Thank you po, BMB Irene P. Diba, kung matinong tao ka, ang pipiliin mo, syempre, mag-bet ka muna. O tignan mo muna, alamin mo muna kung credible, kung may katotohanan lahat at mayroong ebidensya at hindi nagsisinungaling, di ba? O kahit wag na hindi nagsisinungaling kasi malalaman mo na yan pag tinrial mo eh. Pero dun pa lang, di ba? Yun ang kailangan mo. Pero kung basta ka na lang sinabi, oy, nagnakaw si hindi, ganito lang. Oy, si Direk Freddy, binigyan ng kondo. Aray ko. Imbestigahan yan! Imbestigahan si Direk Freddy, may kondo. O di inimbestigahan natin. O ano nangyari? Pagdating sa dulo, napahiya ka. Kasi hindi mo inalam. O, ibig sabihin, tanga ka, di ba? Aray ko. O, ganun yun. Kaya, kung ako sa inyo, mag-isip-isip kayo. Kung talagang gusto nyo ng mga maging DDS kayo, bahala ka sa buhay nyo. Tawanan lang namin pagiging tanga nyo. O, tuloy natin. During the said press conference last February 24, these 18 individuals made claims on their supposed knowledge as former security personnel of one of the key personalities in the flood control scandal. Tamo nga si Lacson, hindi niya sinasabing Marine eh. Kasi hindi mo pwedeng tawaging Marine yung ex-Marine yung mga yan kung dishonorably discharged. Bulol pa. Bantang to si Derek Tuloy natin. Former Congressman Saldico. To be clear, while every imputation of a crime warrants our attention, none deserves our blind deference. In the same manner that everyone has a right to be heard,
It is not a license to mislead. Hence, while I reserve judgment on the merits of the testimonies, I am duty-bound to raise questions of logic and, at the very least, basic mathematics. Basic mathematics, pero hindi ko favorite yung mata. Science ako magaling eh. These are not intended to disparage the testimonies of the said individuals, but rather ensure that proper evaluation of the credibility and reliability of both the source or sources of the information and the information itself adhere to rational and logical standards of believability before we take appropriate action. Ganyan dapat, Marcoleta. Hindi pinagagawa mo ng chairman ka, para kang ulaga. Oh, ganyan da. Alamin mo muna. Hindi salang ka ng salang yan. Notaryado nga, peki pa. Di ba, Del Castillo, maraming salamat ha. Pangkape. Mamaya na ako magkakape. Bibili pa akong 3-in-1. Aray ko. Kalimutan ko. Siguradong bibigyang kulay na naman ng mga trolls ang mga tanong na ito. Oo. Pero isipin na lang natin, kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda o anumang motibo, hindi ba dapat ay logical at mathematically possible man lamang ang mga akusasyon? Ay, hindi po pwede sa mga DD-shit yun. If only for argument's sake, Mr. President, let us accept the statement of Attorney Levy Baligod last weekend that the 805 billion pesos in kickbacks did not come solely from flood control project appropriations. Maliwanag yan ha. Sige, sabi ni Ping Lacson. O sige po, kunin na natin argumento niya. Sige, pagpalagay na natin po yung sinasabi ni Balingoy-ngoy. Tuloy. Contrary to what was initially reported. Maraming thank you Helen Bisidas, thank you so much. Ayan, pambili na 3-in-1. Let us consider the available variables that must inform our analysis, Mr. President. As earlier computed by the late Senator Ramon Revilla Sr. And ako, ayan, dami ng pang 3-in-1 ko Baby Leonora, maraming salamat. Tuloy tayo. Further corroborated by Mr. Curly Discaya during one of our BRC hearings, 1 million pesos approximately weighs 1 kilogram. Basically, this means that the two executive assistants of Saldico, assisted by 18 ex-military personnel and other unnamed personalities, received, unloaded, repacked, and reloaded and moved 805,000 kilograms or 805 metric tons in paper bills over a certain period of time. Yan ang kwenta. So ilang po bang aabuting araw yan? Buwan? Linggo? Gano'ng katagal po nila mauubos, ibagsak lahat yan, Senator Lacson? Yang sinasabing halagang 805 billion? 805 billion? Ilang pong buwan na matatapos silang ipamigay yan kasama ang pagbibilang, pagre-repack, paglo-load, pag-unload at delivery? Anong load-unload? Yung lalagay sa maleta. Diba? Sa tanggal Ganun na yun. Basta yun. Lahat ng gagawin nila. Gaano katagal po sa kwentadas yan? Paano maubos yan? And take note mga ka-eksena, 2023, si Saldico, naupo 2022. Take note of that. And this does not include yet the weight of the packages Hindi pa yung weight ng packages na yan. Naku. themselves. Thus, we need to add around 53,600 kilograms or 53.6 metric tons, representing the combined weight of at least 13,400 large empty maletas or suitcases to accommodate 805 billion pesos. With the assumption each was made of soft-sided nylon or polyester materials. Hindi ako papayag. Sabi nila, Rimowa Tapos magiging ordinaryong maleta na lang ang kwentahan natin. Ba't ganun? Di ba mga DD shit sabi Rimowa? Aray ko. Di ba? Thank you po Ma'am Juliet Serra. Pangkape mo direct na ko, isang balot na. Maraming salamat po Tawag dito. Di ba mga ka-eksena? Nakaloka. Each weighing around 4 kilograms.
Let's try to imagine the processes involved in the preparation and distribution of this cash. O, makinig tayong lahat mga ka-eksena, ha? Let's, tag dito, huwag ka na mag-English kasi. Sorry naman. Akala ko sinasenado ako eh. So, ipagpalagay natin mga ka-eksena na nandyan tayo at ipikit natin mga mata. Pagganahin natin ang mga utak natin at intindi nating mabuti yung mga bibitawan dito ni Ping Lacson, ha? Suppose that the executive assistants or trusted personnel Ayan, thank you. Ang lalim, ha? Imagine. Imagine this. of Saldico, named Mark Tiksay and Paul Estrada, processed 500 million pesos a day, A day. working 24/7. 24/7. Walang tulugan to. Master Showman. Walang tulugan. Walang tulugan. Kasama si Master Showman. 24/7 nilang gagawin nyo. Walang tulugan, ha? Magkano lang yung Senator Peng? Million pesos a day, working 500 million pesos a day. Working 24/7. Tandaan nyo, 800 billion ang pinag-uusapan dito. Ganyan kabobo yung mga naratibo ng mga DDS. Aray ko. 24/7, 365 days a year. Ha? Taon? Aba naman, aabot ng taon. Dali ko ka masyado excited. Baka lumusot. 2022, 3, 4, 5, 6, Sige. Ano to? Jaylin B. Ano ba para babasahin niya? Hi Manoy, I'm back. Kaysa, ano to? Kasya na ba pang Starbucks yan? Oo naman. Thank you. Including unloading, counting, repacking, loading, and delivering the money. This would take 5.5 years. Aray ko. 5 taon? 26. And then 22. 3, 4, 5, 6, 7. 2027 pa matatapos. Eh, bakit natapos na ngayon? Aray ko. Di ba, Jay Martins? 805 billion kay Saldico lang. Ano yung 70-80 buong budget na DPWH sa kanya? Ganun nga kabobo. Ito mga to. Kaya kapag ka ikaw didishit ka talaga, naniwala ka dyan, didishit talaga. Diba? Pero kung nag-iisip ka, ano yun? Paano nangyari? Di nga tumutugma yung kwentadas mo para talaga si Sara Duterte, no? Kulang-kulang din eh. Kulang-kulang, palimali. Or mid-2028. 2028 pa matatapos. Ngayon, natapos na daw. Na-deliver na daw nilang lahat. Paano nangyari yun, mga 18 cowboy? Tang-inumin nyo, Hindi pa sila tapos mag-deliver hanggang ngayon, Mr. President. Kita mo? Kita mo, mga kaiksena, basic lang. Basic. Mathematician and logic. Tapos yung mga DDC, bisigan nyo, bumubula yung bibig, galit na galit, pati si Marcoleta, binawi nyo yung mano ko. If they started in 2023 or mid-2027, if they started as early as the second semester of 2022, when then Congressman Saldico took over the chairmanship of the House Appropriations Committee. 2022 na, wag na natin 23, 22. Kapos pa rin. Hindi pa kayo tapos magbilang, mag-load, mag-deliver ng pera? Paano nangyari na natapos na kayo? Relatedly, one may still ask how such huge sums of money were physically collected and delivered to the residence of former Congressman Ko. To move this much wealth at a limit of 500 million pesos per day, you would need to make 1,610 deliveries. Wow, daig nyo pa yung ano niya na, angkas ha, ang daming biyahinan. Diba? Imagine niyo mga kaiksena, ilang delivery ang kailangan para lang sa, magkano po, Senping? And delivered to the residence of former Congressman Ko. Ah. To move this much wealth
at a limit of 500 million pesos per 500 million pa lang we're talking about billions here. Wow. 500 million, kailangan mong ma-deliver yan at ma-dispose ng ilang kumbaga sa jeep, ilang pasada. per day, you would need to make 1,610 deliveries to Saldico's Valle Verde 6 residents or some. Di napakaraming video recordings noon kasi ngayon lang yan di ba? Doon yung mapapatunayan yan. Ang daming pang pabalik-balik nila diyan, kuha ng pera kay Saldico. Di ba? Ba't wala kayo may pakita na video? Mga CCTV kuha. Wala. Ba't wala? May madaanan man lang na mga dyan. 7-Eleven ba? Mga tawag dito, mga Alphamart ba? Mga ganun, wala. Kabobo talaga maniniwala dyan sa 18 kupal. 18 cowboy. Somewhere else. Unloading, unpacking, repacking, reloading, and again delivering to different individual recipients. Even if they do it every single day of the year, it would take them 4.4 years to complete the 800 million peso deliveries. So, 4 na taon at 4 at kalahating taon, sabihin na natin, para matapos ang 800 billion. Hindi pa tapos hanggang ngayon, Mr. President, we can only imagine the logistical nightmare involved in the magnitude of the operations of former Congressman Saldico. By the way, following the joint narrative of the 18 security personnel, magkano ang natirang kickback kay Saldico? Puntos, 'di ba? Kasi kung kikwentain nyo mga ka-eksena, ano pang kinita? Asan yung kay Alcantara? Asan yung kay sa BGC Boys? Nasaan yung kay Bernard? Lahat kay Saldico lang ng DPWH, ganon? Zero? Was he just a messenger? Nabanggit ng 18 security personnel sa kanilang affidavit na ang bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6, Pasig City ay naging bagsakan ng cash kung saan din ginagawa ni Mark Tiksay, John Paul Estrada at iba pang empleyado ang pagbibilang at pag-impake ng mga ito sa iba't ibang lalagyan. Hindi pa nga nabanggit ulit baka nakalimutan ni Sen Lacson. Di ba sabi nga ni Gutesa, binibilang daw pa kamay. Aray ko. Wala siya nakitang counting machine, basta binuksan, binibilang daw. Tanginamin nyo talaga mga inutil talaga itong mga DD shit Since former Congressman Saldico served as chairman of the House Appropriations Committee from July 2022 to January 2025, his supposed influence and access to the national budget, assuming he exercised full and unlimited control, were during the period 2023 and 2024 or for a full 2 years. We are also saying here that 85 billion worth of paper bills were encashed from our bank reserves over the years. In-encash mga ka-eksena sa bangko According to a Bangko Sentral ng Pilipinas, the total physical cash in 2024, meaning the paper bills as well as coins that were currently held by the public and circulating in the economy, including those inside bank vaults, that year stood at 2.7 trillion pesos. That would mean that 400 billion or half of the 805 billion out of the 2.7 trillion pesos of physical cash of 114 Filipinos passed through a single individual, equivalent to around 15% of the total physical cash, both in circulation and those kept in all the bank vaults. Going back to the 805 billion pesos, isipin niyo mga ka-eksena, galing pa sa Bangko Sentral yun Maraming salamat Ma'am Neng Fabier. Good morning Direk, nice to see you live today, day off today, so good timing, naka-timing talaga kayo, maganda timing nyo. Thank you po. In totality, that was solely and exclusively at Saldico's disposal in 2023 and 2024. Dinabokya na agad. If we were to believe the 18 ex-soldiers,
than those accumulated over the same period by personalities who are now facing plunder and other cases, like the former DPWH officials, Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, etc. Contractors, etc. must be factored in to compute the aggregate total of absconded monies from the 2023 to 2024 GAAs. I raise this question to ensure that the testimonies withstand established facts and logic before we even invite them to testify before the Senate Blue Ribbon Committee. Pray tell, Mr. President, if their statements appear to be demonstratively false and physically impossible to accomplish, wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? That is my question. Thank you, Mr. President. Di ba? Kasi doon pa lang mga kaiksena sa nagsisirculate, hindi naman, walang kumbaga, walang nakatago talagang ganong kalaking halaga. Tapos, tawag dito, kumbaga hindi naman na apektado yung tawag dito, bansa. Kumbaga hindi nakikita o hindi man lang napansin ng Bangko Sentral na, teka, yung sirkulasyon ng pera natin parang kulang, naglaho. Parang may mga kasi in-encash daw kasi mga kaiksena, in-encash daw yun. Dapat daw, di pa nga tapos ngayon eh. 'Di ba? So napakaganda ng binitawan dito ni Ping Lacson. Sagutin nyo yung sinasabi ko o yung tanong ko, sagutin nyo. Kailangan ba talaga nating imbestigahan itong mga to? Hindi ba nararapat lang na dapat yung kanilang mga sasabihin ay dapat makumbinsi tayo, may katotohanan, at tawag dito, hindi tayo maasayangan ng oras. Yung mga parang magsasayang lang tayo sa walang kakwenta-kwentang investigasyon na ang gagawin lang ay maggawa ng ingay. Bakit gusto nila mangyari yan sa national TV o sa national o sa buong Pilipinas, sa buong mundo? Kaya gusto nila magkaroon ng pagdinig dyan para mas madaling kumalat, mga kaiksena. Kasi tingnan nyo yung ginawa nila, nag-presscon yung 8 cowboy, parang wala lang, di ba? Kasi una pa lang, alam mong peke. Direct naman, ang sama mo naman, makahusga ka. Bakit hindi ba? O ito, pakinggan nyo itong ipapakita kong isa, ha? Para mas lalo nyo maintindihan yung sinasabi ko. Paanong peke? Ito, kapike-pekean pa, oh. O, sana hindi ako maka-copyright nito, ha? Sana lang talaga. Yan, wait lang, ha? Ay, hindi yan. Dito. Yan. Ay, nako. So, meron tong interview. Sana hindi ako i-copyright, oh. Nakakainis kasi ito, nakaka-copyright kasi ito, eh. Ito. Meron siyang interview. Ito lang, oh, sila Balingod. Attorney Balingod, natagpo ang tanga sa interview ayon dito sa poso. Paano naman direct nasabing tanga? Ako ba nagsabi? Ayan, oh. O, pakinggan nyo. I want to make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay binigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi. Wala kayong nakitang ganon. Yun Aray ko. lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam ni Mark at saka ni John Estrada. Few moments later. Klaruhin ko lang po ha, yung sinabi nyo ho kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po. Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nabibigyan siya ng pera. Tila naging taliwas ito sa nauna nilang pahayag na hindi raw nila nakitang inabutan ng pera si Trillanes. Pero, di ba, attorney, unless it's proven that the money was sourced illegally, wala mang kaso yon. Kasi pagpunta ng ICC investigators dito, they would need assistance. I don't think Trillanes is guilty of any crime, is he, for assisting the ICC inspectors. Pero sa batas, wala naman ho siyang nababiolate, di po ba? Sa atin ay kinidnap si Duterte at kasama siya. Ano? Aray ko. Bakit napunta siya kidnap? Tinatanong yung kay Trillanes. Ba't napunta ng kidnap naman? Balinguy-nguy naman, oh. Pati ako. Naklang naman, oh.
Asis. 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 Sabay pa. Ang galing eh, no? Oo. Pero sa batas, wala naman ho siyang nababiolate, di po ba? Sa atin ay kidnap si Duterte at kasama siya sa conspiracy for the rendition of Duterte sa Netherlands. That is a crime, kidnapping. Talaga, mapamura ka na lang talaga. Alam nyo, naiiyak ako sa sobrang saya kasi buti na lang hindi ako DDS. Aray ko. Tagina, ipapaniwalaan nyo itong mga ganito? Di ba, Nospi? Ano ba naman yan? Mayroon po bang nagawang masama kasi sentry sa ganito? Kasi kidnap niya si Tatay Digong. Aray ko. Ano ba naman? Tigilan nyo nga kami. Puta na loob naman talaga. Oh, Diyos ko naman. Balingoy-ngoy naman. Oh. Batas, wala naman ho siyang nababiolate, di po ba? Sa atin ay kidnap si Duterte at kasama siya sa conspiracy for the rendition of Duterte sa Netherlands. That is a crime, kidnapping. Aray ko. Utang ina ninyo. Utang ina ninyong lahat. Ewan ko, ano ba nangyayari talaga? Ang gulo, no? Diyos ko, makakahiya naman talaga, oh, maging isang didilis, parang ewan lang, oh. Aray ko. So, yan, nakita niyo naman siguro, ha? Baka sabihin niyo na naman, sila may gawa. Si Jessica, tanongin niyo dyan, ba't ganyan yung ano ni Jessica Soho? In-interview niya pa kasi. Dapat kasi hindi mo na in-interview kasi, Jessica. Kaya tuloy, nagkadaleche-leche sila. Okay, meron tayong papakita, mabilis lang. Baka mamaya, tuloy ko na lang yung kay Sarah. Dito muna tayo, saan yan direct. Meron tayong papanooring live survey. Tag dito. Recorded na naman siya. Oh, Sarah, wasak sa banat ng taong bayan daw. Oh, pag nagpresidente. Ayun natin, tingnan natin mabilisan lang to. Impeachment niya, guilty or not? Impeachment niya, guilty or not guilty? Ano pong hatol nyo sa impeachment niya, guilty or not guilty? Guilty po. Guilty po. Ate, wag ka mag-guilty. Pag ikaw nalaman ng mga DD shit yung Facebook mo, yari ka. Sigurado ako. Banatang ka naman ngayon. O, ito, tuloy natin. Guilty? Bakit po guilty? Kasi po yung mga kurakot sila sa govern. Sa tingin niyo po ba dapat niya rin ipaliwanag yung confidential funds? Yes po, para maintindihan po ng lahat. Ay, pwede mag... Di ba? Yun yung mga mamaya Pilipino na talagang kailangan ng katotohanan. Pag didishit ka, guilty ba yung Sarah? Hindi. Unang agaw yun Bakit, sir? DDS ako So, dapat po imbestigahan. Hindi. Hindi natin imbestigahan. Ano ba nagawa ni Sarah? Nagawa ni Sarah yung tatay niya. Hindi, kung ano bang mga nagawa ni Sarah alam mo? Nagawa ni Sarah, ano nga ba yun? Hindi, yung sa waron doon yung tatay niya. Aray ko. Hindi, anong alam mo? May alam ko ba? Walang cut to walang cut to Anong mga bobo. Tuloy natin. Tanong na, Kalye, survey lang. Okay lang ba? Okay lang? Survey lang. Nay, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit? Wag ate, magagalit sa DD shit. Di na bibili sa yung mga DD shit ng sigarilyo, candy, at kung ano-ano pa. Hindi na bibili sa'yo, matatandaan ka nila. Sabihin mo, not guilty. Guilty. Marami siyang kunarakot Kita mo na, Yan, updated talaga. Pero pag DDS ka, wala, Kagaya ng ano, Nay?
Yung hindi niya mapaliwanag kung saan napunta yung doon sa may ano tawag dito, yung Confidential fund. sa dami ng mga ginawa niyang ano. Tapos ngayon, 'di ba, vice presidente siya, parang wala naman siyang ginawa eh. Oh, kita mo na, Sara, tang inumin mo, wala ka talagang silbing hayop ka, inutil ka eh. Oh. Eh, sabi nila marami daw siyang nagawa. Ramdam niyo po ba? Hindi. Oh, kita mo na, wala ka talaga, di ka maramdaman. Ang nakakaramdam sa'yo lang, yung dahig. Airlines at saka eroplano ng papuntang dahig nakakaramdam sa'yo. Pabalik-balik ka eh. Oh. Salamat po. Kita ni nanay. Thank you po. Thank you very much. Boss, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Not guilty po. But not guilty? But not guilty? Di ko, wala kasi akong alam dyan eh. Wala alam. Oh, DDS nga kasi, wag niyong tinatanong kung hindi guilty. Basta sinabi niyang not guilty at alam nyo, DDS pala siya. Ulitin natin. Boss, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Not guilty po. But not guilty? But not guilty? Di ko, wala kasi akong alam dyan eh. Wala alam. Pag not guilty, wala siyang sala. Hindi ko rin alam po. Sino ba yan niya? Si Vice President, di ba? Oo, wala kang sala ya. Walang sala. One last question. Pabor ka ba sa pagpatay? Hindi. Hindi ka pabor? Hindi. Ano masasabi mo sa... Tangkang pagpatay. Ano masasabi mo dito? Papakita lang ako sa inyo, boss. Ano masasabi mo dito sa mga nai-issue sa kanyang pera? 612.5 million, 125 billion 11 days, 65 million, 16 million reported spend OBP, and 15 million confidential fund, and 10 million unaccounted confidential fund. Ano masabi mo? Corrupt o hindi? Corrupt yan niya kapag ganyan. Dati na yan, no? Kaya not guilty. Okay. Pwede palitan niya? Pwede naman. Ano ba yung kanina? Not guilty o guilty? Guilty or not guilty? Guilty na lang. Corrupt yan. Corrupt pala yan. Correct, di ba? Eto, mga kaiksena, pagpapakita na ang kailangan lang talaga doon sa iba nating mga kababayan na madaling masway, madaling mauto, madaling mabola sa drama ng ebidensya. Kailangan lang mapakitaan sila ng ebidensya at paliwanag. Kaya yan ang hinihingi ko sa inyo, hindi lang ako, lahat ng mga vloggers na nakikita nyo nagpapahayag at na dumidepensa, nagpoprotekta at sumasagot, i-share nyo kami. Kasi ang kalaban talaga natin dito, funded. Ang kalaban natin, meron taga ibang bansa pa. 'Di ba? So wala tayo talaga, kailangan natin ng tulungan dito. Tingnan mo si Kuya, nabago yung isip nung napakita. Ito kasi yan. Oh. Tinanong pa. 'Di ba? Oh, okay bang pumatay? O hindi. Hindi naman pala eh. O paano to? Kung sinabi niya pa yung kay Digong at saka kay pagpatay kay Pangulong Bongbong Marcos, okay ba pagpatay? Pag sinabi niyang okay, patayin kita. Aray ko. Charot lang. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you. Daming mga question ng mga tao, no? Nakakagulat. Kung magulat, biyahe ni Koy. Subscribe nyo yan Pag nag-subscribe kayo dyan shoutout nyo ako Tay, pwede kayo matanong tayo, okay lang? Survey lang po. Okay lang ba? Ano masasabi mo sa kanya, tay, sa impeachment? Gumugulong na po ngayon. Guilty or not guilty? Guilty siguro yan. Bakit po? Guilty. Ang dami niyang kasalanan eh. Ang dami niyang mga pinag-uusapan ng mga kaso, di ba? Opo. So naniniwala po kayo dito, tay? Naniniwala po kayo dito? Yan, tama yan. Kasi naano sa TV yan eh. Napalabas sa TV yan eh. Kaya tama yan. Naniniwala ako dyan. Maraming salamat po. Thank you po. Boss, pwede ka matanong, boss, okay lang? Survey lang, boss. Anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Estudyante. Ano yan, Direk? Marie? Seaman? Guilty or not guilty? Guilty, sir. Bakit guilty? Siyempre, siya eh. Natawag dito. Wait lang. Ako eh. Sa guilty ako. Guilty. So naniniwala ka dito? Saan? No misuse po. Confidential fund. Sige, sir. Hindi ka naniniwala pero guilty siya. Ay, pala. Totoo yan. Totoo to. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you very much. Kita Grabe mo na. yung mga kasi tinatanong natin sa tao, importante yung nakikita nila to.
'Di ba? Jaro, tawag ka. Tuloy. Ituloy natin. Boss, ano masasabi mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Not guilty po yata. Bakit not guilty? Ang ibig sabihin, wala siyang pagkakasala. Hindi pa po napapatunayan, sir eh. Hindi pa napapatunayan. Ano po masasabi niyo dito, sir? Yun, hindi po natin alam yan, sir. Di mo alam yung confidential fund. Yung binibintang sa kanya na 612.5 million pesos, 125 million in 11 days, 16 million over reported spending ng OBP, 15 million confidential fund, tas 10.4 million unaccounted confidential fund. Saan po napunta yung pera? Hindi po na. Malay ko, ako ba gumastos niyan? Kung ako tinanong nito, kunyari hindi ako vlogger, sinanong ako nito, ito, saan napunta pera? Sapakin kita dyan, ako ba kumuha? Charot lang. Yung tanong kasi, kung ako yung pilosopo, bakit ako ba? Alam yan, sir. Baka siguro. Hindi natin kasi masabi. Eto lang, mabuti may ganito kasi mapapakita mo talaga kung ano ang kailangan nating gawin sa mga kababayan nating hindi updated tapos madali pang maniwala sa drama lang. Kaya gustong-gusto ng mga Duterte yung umutot ng umutot. Ganon. O mag-ingay lang ng mag-ingay, magbintang, mag-akusa. Yan, dyan lang sila magaling. Pero pag time na ng patunayan na at ipapakita ng ebidensya, wala na. Diba? Tuloy natin. Diba? Walang magsasabi ng totoo sa kanila eh. Sa kanila na lang po yan. Literal na sagot ng Pilipino. Salamat po. Ito binasagan pa ni Kuyo. Literal na sagot ng mga Pilipino. Salamat po. Thank you. Sir, ano masasabi mo sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty, hindi man siya dapat na impeach eh. Bakit? Kumbaga bilang supporters sa mamayan, mas okay nga na Duterte yung makabalik talaga. Bakit? Duterte po. Para mas umukay, para bumalik yung dating sigla. Kumbaga, wala, talamak na ulit ngayon eh. Talamak na, sir. So okay lang, sir. Okay lang, sir, na hindi siya magpaliwanag sa confidential fund. Ganito pong pera nawawala. Oo, kasi lahat naman nakadocument yan eh. Kahit hindi na siya magpaliwanag. Doon lang sa Commission on Audit. Hindi, ayaw niya po magpaliwanag. Hindi siya magpapaliwanag about sa mga confidential fund. Okay lang, sa akin siguro okay lang. Kasi nakadocument nga, sabi ko nga nakadocument niya. Kahit hindi siya magpaliwanag, ano nila sa may mismong Commission on Audit, sila na makakasagot nun. COA. Oo, sa COA. So yung COA na lang bahala. Oo. Na tanongin yung saan mo ginastos yung 125 million in 11 days. Oo. Kasi kung magpapaliwanag siya, lahat papaliwanagan niya eh. Lahat gusto siyang kontrahin eh. Kaya nakakapagod magpaliwanag. So okay lang sa'yo na hindi mo malaman kung saan napupunta ang pera ng taong bayan? Hindi naman sa ganon. Kumbaga case to case eh. Kung baga sa confidential fund, naipaliwanag niya naman ng una pa lang, napakinggan ko naman yon, kung saan niya ginamit, okay na yon. Pero kung yung mga sa politika gagamitin yung pagtatanong, tatagal talaga yung tanungan. Dapat yung kung ano yung tanong, direkta, sinagot, yun na yun. One last question, sir. Tatakbo siyang presidente, pabor ka ba sa pagpatay? Case din yun. Kung talagang tulad yan sa mga drug addict, kung mas... Nag-go down na siya. Doon na sa bed. Bisa mo. Mauuna silang magpatay ng mga pulis natin, dapat hindi ganon. Kung alam mong yung papatayin mo, okay naman din na papatay dahil nga nakakapag-abuso na, nang-rape na ng mga bata. Kumbaga, pag nakasyabu ka, drug ka, hindi mo na alam ginagawa, makakapatay ka, yun dapat yung mga dapat makakatulan talaga din ng kamatayan. Follow-up question, sir. Follow-up question po. Ano nangyari po sa mga bata na to, sir, nung panahon ng drug war? Actually hindi ko kilala yung mga yan. Pero syempre... Ako ba, kilala ko ba yan? Diba? Ako, kilala ko ba yan? Grabe, certified mga kaiksena pag ganyan talaga. The deal is waving. Grabe. Hindi mo may di-deny talaga pag DDS eh. Diba? Sorry pero meron akong blank na blank.
As in, na blank. Syunga talaga eh. Ang syunga. Oo, sa totoo lang. Hindi ko na sinasabihin sa inyo. Baka marinig. Nanonood din yung minsan eh. Oh. Siyempre, nangyari na yan. Yung baka na hindi naman natin masabi kung ano yung nangyari. Bilang mamayan lang din. Si Kian. Opo, si Kian de los Santos. Hindi naman siguro lahat involved sa mga patayan ng ginawa ni dating Duterte, dating Pangulo. Kumbaga, imbestigahan pa rin talaga kung Nagsasabi ko kay Bato sa mga ito, magsasabi ko sa inyo. Pag kayo in line of your duty, pag may addict dyan o hindi, patayin mo. Aray ko. Wala man yan baril, bigyan mo ng baril. Aray ko. Aray ko. Palabanin mo. Sabi ko sa inyo. Grabe, no? Ang lupig, kasi na tayo napunta dito sa DDS na to eh, no? Di mo na makakariyan kung saan tayo tutungo eh. Aray ko. Oh. Kung isasama lang ba talaga siya sa report na napatay or napatay talaga. Hindi natin masabi. Ano? Pwede ba yun? Isasama sa report na patay, pero napatay talaga, ha? Diyos ko, ang lala. Tapos ang malakas pang magsabi at magkomento sa mga sa social media na trolls at saka didilis, sasabihin pang mga bangag, tayong naniniwala sa gobyerno, tayong supporter si Pangulong Bongbong Marcos. Sino mga mukhang bangag dito? Sabi, wala naman tayo dun sa reporting eh. Maraming salamat po sir. Thank you po. Yan po yung hinanaing ng ating mga kababayan Pilipino. Thank you sir for the informative answer. Maraming salamat po. Loko-loko talaga to si biyahe ni Koy. Koy, anong informative doon sa sinabi niya? Ito talaga, pasimple rin tong umatake, no? Napaka-sarcastic eh. Salamat po, sige po. Salamat po sa napaka-informative na... Informative? Ano informative doon? Diyos ko si Kuya, proud na proud naman. Aray ko. Thank you. Pinagpawisan ka, no? Nahirapan ka intindihin, di ba? Hindi talaga maintindihan ng DDS yun mga didilis. Kahit ilagay mo na sa kanila yung posisyon, hindi pa rin nila maintindihan yun. Okay lang sila, patayin sila. Uy, minute burger, Cut mo muna. Ano hatol mo, boss? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po? Gusto ko yan. Paano po kaya yung yung confidential funds na hinahanap? Dapat po ba siya magpaliwanag? Ano po? Hindi na siguro. Hindi. Ganyang kalala. Hoy! Hoy, biyahe ni Koy, ikaw, loko-loko ka talaga, ha? Hoy, pa-subscribe nyo na ito, ha? Huwag kalimutan, ha? Mga tanong mo rin, informative. Informative ba yung sagot nito? Sinilasing ko to, eh. Sana yun? Yan? Nalito ako, nahilo ako sa sagot nito, eh. Talaga to, kunyari ka pa, ha? Informative daw. Loko-loko ka talaga, biyahe ni Koy. Tuloy tayo. Huwag kalimutan, subscribe si biyahe ni Koy TV, ha? Siya yung nag-interview. Nakita nyo na. Game. Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po? Gusto ko yan. Putang ina. Ay, sorry. Porque gusto mo yung tao, huwag na nating imbestigahan yan. Ako nga mga kaiksena, kahit pro-BBM ako, kahit pro-government ako,
imbestigahan niyo si Pangulong Bongbong Marcos. Basta magpakita kayo ng ebidensya at gawin niyo yung prosesong tama. Ganun lang. Hindi, imbestigahan na si Bongbong Marcos, direct. Eh ako, BBM ako eh. Ganun? Talaga mga DDC talaga, mga boblox talaga eh. Anong boblox? Bobo na, bulok pa utak. Eh paano po kaya yung ano, yung confidential funds na hinahanap? Dapat po ba siya magpaliwanag? Ano po? Hindi na siguro. Wala na. Kalimutan na lang natin, ninakaw ni Sara. Kasi pag gusto mo si Sara, wag na imbestigahan. Mindset, DDS. Tuloy natin. Pilipinas, Duterte. Hindi na po. Hindi naman kurap. Hindi po kurap sa inyo, para sa inyo. Okay, maraming salamat po. Ano po ang hatol mo sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit po guilty? Eh marami naman siya talagang kapabayaan eh. Tapos marami pang issue, yung pagnanakaw. Yung sa confidential fund. Sa Tokhang kasama rin siya doon. Marami sa DepEd. Ang dami niyang kinurakot. Mga computer, yung mga mga pagkain Panis. na puro napulok lang. Oo, tamo, buti pa si tatay, alam mo. Diba? Oo. Napulok lang. Puro sa kanya yun. Tas, akala mo naman wala siyang maling ginagawa. Kaso ano lang talaga yan. Plastic lang naman yung taong yan. At tulad siya ng tatay niya, napakayabang. Akala mo walang ginagawang masama. Halos ng buong ilang taon na siyang nakaupo. May ginawa ba siya? Wala namang ginawa nga. Magmula nung mag-vice president siya, puro paninira lang. Bongbong, kung sino pa yung matinong gumaganap ng trabaho, siya pa yung ginagawa niya parang siya, kailan, ngayon, nasaan siya ngayon? Sa Thailand. Updated ang lola mo, Tay, gusto kita, I like you. Update, nanonood ka sa akin, no? Charot. Ano ginagawa niya ron? Pasyal lang ng pasyal. Tapos sasabihin niya, walang ginagawa yung presidente, pangulo natin. Binabaliktad niya lang. Tapos tatakbo po siya presidente. Ako po, laki problema natin yan. Kaya nga sabi nila ng DDS, natatakot daw ang mga tao na para pag naging presidente siya. Talagang natatakot. Paano naman pag naging presidente yan ano mangyayari sa Pilipinas? Hindi nabulok na tayo lalo. Yung mga kurakot na dating nasa panig ng ama niya, mabubuhay na naman yun. Pakakawalan niya lahat yun. Nako. Ano mangyayari sa Pilipinas? Wala na. Bulok na tayo. Sana nga, sabay-sabay na silang makulong. Sila Bongo, sama na si Estrada, isa rin yan. Si Revilla, si Villanueva. Nako. Si Bato, na isa rin napakayabang na tao. Akala mo naman, nung nandun pa siya hindi pa siya nalalaman na meron ng warrant of arrest ang yabang-yabang niya, sasama raw siya doon sa presidente niya. Ayun, nasan siya ngayon? Nung malaman lang na meron na raw warrant of arrest, sabi nung iba, chismis lang. Nasaan siya nagtatago ngayon? Alam ko, nasa yan? Nasa simbahan ni Kibuloy. Kasi hindi mapapasok yun Hindi mapapasok ng mga pulis yun Kaya doon, malakas ang loob niya, doon siya nagtago. Siyempre, pagbibigyan ni Kibuloy, sige, doon pa pagtago. Doon sa pinagtaguan ko sa ilalim ng lupa. Nandun yan. Hindi lang mapasok ng pulis. Pag di kayo sumunod sa akin, di kayo pupunta ng langit. Tatay ninyo, karton. Tatay ninyo siya Kaya, pumunta kayo, sumuko, sumurinder. Kasi nga, alam mo na, si Kibuloy nga medyo nahirapan sila. Ando lang yun. Maraming salamat po. Sige po. Na-high blood Sa kanya sa impeachment, guilty. Wow, yan ang mga gupit, setting matapang. Guilty or not guilty? Guilty yan para sa akin.
Sa mga nakikitang mga pinapakitang ebidensya, siguro sa tingin ko talagang guilty siya. Bakit naman? Yun naman ang tingin ko talaga sa bilang opinion ko lang. Yun po. Kasi po yung mga nawawala katulad po nito. Yung mga nawawala po ng confidential funds, ano? Siguro, pag nag-umpisa ng trial niya, diyan na talaga mapapatunayan na talagang totoo siguro mga yan yung mga pinaparatang sa Na dapat niya na pong sagutin ito. Sagutin niya yan talaga para malaman ng taong bayan kung ano mga saan napunta yung mga pera na yan. Dahil yan lahat galing sa mga mamamayan, mga buwis na mamamayan. Ayun lang. Thank you. Thank you. That was candidate number 4. ang ini naman ni Kuya. Grabe. Okay, next. Ladies and gentlemen. Next, our contestant number 5. Please welcome. So, mainit yung mga natanong natin kanina. Tanong tayo dito. Boss, pwede ka matanong, boss, okay lang ba? Sama ka sa vlog? Sir, nag-i-scatter naman. Biyahe ni Kuya naman, ginugulo mo eh. Easy. Huwag mo ang guluhin yan. I-scatter pa si tatay eh. anong masasabi mo sa impeachment? Ang hatol mo, guilty or not guilty? Para sa kay Sara o kay Bongbong? Para sa'yo po. Para sa'yo po. Not guilty yan. Not guilty. Bakit po not guilty? Dito ba? Opo. Guilty yan. Ay, dito, opo. Magulo kasi yung tanungan nyo. Nag-i-scatter kasi naman. Ginugulo mo kasi. Biyahe ni Kuya. Wag na yan. Guilty ba? Guilty po? Guilty kasi hindi niya makapaliwanag yung nagastos niya eh. Tama. Okay po. Kaklaruhin ko po ha. Hindi ko po pinakita yung picture para not guilty. 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 Ayun. That is dinerecho ko na tinanong ko pang not guilty pero talagang sagot niya guilty. Sir, so naniniwala po kayo dito na hindi niya mapaliwanag? Sir. Naniniwala ako dyan. Ito po. Naniniwala ako sir dyan. Kailangan mapaliwanag niya para Bilang isang jeepney driver, ano nawala sa'yo? Sir, yung karapatan nating mamuhay ng malinis para tayo umasenso. Hindi tayo aasenso pag puro ganyan ang umupo. Oo. Kailangan malinis. Nakakarating sa taong bayan ng tulong ng gobyerno. Okay lang, sama ka sa vlog, okay lang ba sir? May tanong lang kami sir. Sir, current events to, anong ngatol mo sa kanya sa impeachment, guilty or not guilty? Guilty. Bakit guilty sir? Bakit? May kurap eh. So, naniniwala po kayo dito? Oo, nakita ko sa TV yan, iniimbestigahan eh. Iniimbestigahan? Tatakbo siyang presidente, ano masasabi mo? Pwede naman, bakit hindi? Hindi natin pwede pigilan yun eh. Salamat po. Wise answer si sir. Thank you. Tama Okay, naman. rolling. Boss, pwede kang matanong, boss, sama ka sa vlog. Okay lang ba? Hindi pwede. Okay lang ba, Nay? Sabi sa'yo, ayaw eh. Mamaya katabi niya yung ex niyan eh. Sa vlog. May tatanong lang kami, Nay. Ito po, Nay, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Sino ba yan? Si ano po? Si Sara, munting prinsesa. Unggoy? Hindi, tao po yan, hindi po unggoy. Ano? Hindi po yan si Monkey Punch. Monkey Punch ba yun? Grabe naman to si nanay. Malabo na yung mata mo. Ay, nakasalamin pala. Nay, palitan natin ng grado yung salamin mo. Grabe ka naman. Guilty or not guilty? May sala o walang sala? Walang sala. Bakit walang sala? Hindi ko alam. Nay, bakit wala pong sala? Yan. Kaya humatol ako ng walang sala. Hindi ko kasi nakikita. Tama naman. Tama naman. So, okay lang. Hindi ka naniniwala dito na yun? Naniniwala po kayo dito? Sino naman yan? Siya po. Hindi ko alam. Wala. Okay po. So, Nay, one last question. Tatakbo siya ng presidente. Sino po? Ito po. Ito po. Sabihin mo yung pangalan. Magiging DDS yan. Opo. Tatakbo ng presidente. Pabor po ba kayo sa pagpatay? Hindi. Kapitbahay ko yan sa Davao, hindi. Ayaw niyo po sa kanya? Ayaw ko. Bakit? Po. Marami na kasing anomalya. Sa amin sa Davao, marami siyang anomalya, pati tatay niya. Kita nyo na mga kaiksena. Mag-ama.
Mga Duterte, maraming anomalya sa Davao. Kapitbahay pala nila yan. Saan? Sa Buno, ano yun? Sa, sabi ni Bato? Sa Bunawan? Totoo yun. Maraming salamat, Tay. Thank you po, thank you po. Totoo yun daw. Anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit po guilty? Di ba marami rin siyang ginawang kapalpakan, di ba? Hindi po ba kayo satisfied sa Bakit? Maraming salamat po. Oh, sabi. Aray ko. Bakit po? Feeling ko ano yun, Marites. Oh, 'di ba? Boss, may tanong lang ako. Anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po not guilty? Ano ba yun? Dapat ano yan, yung kakagaya siya ng tatay niya. Patayin lahat ng adik. Patayin lahat ng adik? Oo. Ano pang gagawin? Mga pusher pala. Mga pusher. Oo. So, pabor po kayo sa extrajudicial killing? EJK? Dun matino ang Pilipinas eh. Doon matino. So, total naman po, pabor po kayo doon. So, pabor din po kayo sa mga namatay na bata na to? Namatay ang kasalanan din nila yan. Kasi pinili na lang maging adik. So, yung bata po, adik? Depende. Baka makabataan ngayon, mga nagdadrugs na din. 3-year-old, 4 years old, 5 years old, and oldest is 19 years old. Mga pinatay ng adik yan. Hindi po, nadamay po sa extrajudicial killing. Yun lang eh. Wala na kami dyan. Wala nang comment doon. Ito po yung mga nabiktima po na inosente ng mga ng EJK ni Digong. biglang bumulong sa hangin eh. Extrajudicial killing. Yun lang eh. Wala na kami dyan. Sige po, maraming salamat po. Hindi niya mapaliwanag ngayon eh. Pinakita mo yun ang biktima ng mga EJK ni Digong eh. May tatanong lang po ako. Sir, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit po guilty? Magnanakaw. Boom! Lo, grabe si tatay. Matabilan dila mo tay ah. Nakaw yan. Ayoko dyan. Ano pong ninakaw? Ayun sa confidential. Ano niya? Confidential. Oo. So sir, hindi nang mapaliwanag. Yun. So ito yun sir, ito yung confidential fund? Oo. Hindi mapaliwanag eh. Tapos yung ginastos niya ng 11 days lang yung 125 million. Sige po, salamat sir, thank you po. Tatakbo siyang presidente, ano masabi mo? Hindi ko mabubuto yan. Salamat po, thank you po. Tayo game. Madam, baka pwede po kayo Wait lang. So, grabe yung oras ko, sobra na ako ah. Tawag dito, wala na si Koy, hindi na nakikinig yata eh. Sabihin nyo kay Koy, yung sabihin ko sa iyo yung nag-i-interview kanina ito, sabihin ni Koy. Koy, pagka may ganitong interview ka, ha? Ito, advice ko lang sa'yo. Gawin mo to. Lahat pagka yung nag-i-interview ko sa mga tindahan, bumili ka. Bumili ka kahit halimbawa magkano lang. Tapos sabihin mo, ganito sabihin mo Kuya, makinig ka, parating nyo kay Biani ko ito. Tapos tawagin mo yung cameraman mo. Lapit ka. Ito, tindahan ni nanay, mga prutas. Paborito natin ang prutas kaya bumili tayo. Tangkilikin natin ang sariling atin at maliit na manininda. Ganon! Aray ko! Tapos pag meron nagtitinda ng kwek-kwek, balot, ganon din kayo mo. Nanay, may anak ka ba? Gusto mong bola? Ganyan. Aray ko! Bibigyan mo ng bola, pang-volleyball, basketball. Tapos pagkatapos, paborito ko ang kwek-kwek. Yan, bumili tayo kay nanay kasi yung suportahan natin ang mga maliliit na manininda. Aray ko! Wag ganun ka, Koy. Tawag dito, mag-Spanish poop ka.
Kung ako kasama mo dyan, dinirect kita doon. Ganon. Mang-asar ka, dali. Tapos, yung cameraman mo, ganon. Di ba? Mas maganda yun. Pang-asar lang. Tapos magdala ka ng bola. Para sa kabuuan ng video, mga ka-eksena, panoorin nyo sa channel ni Biani Koy. Meron pang iba doon na na tag dito, Kalye Survey. Okay? So, hanggang dito na lang muna tayo. Try natin mamaya kung kaya pa makapag-live dahil busy tayo talaga ngayon. So, maraming salamat sa inyo lahat, mga ka-eksena, mga kapatid. Hindi na ako nakapag-shoutout kasi nga hinabol lang natin yung oras. Sa inyo lahat, mga ka-eksena, maraming salamat po. Magkita-kita tayo sa susunod nating live stream. At syempre, ulitin ko huwag nyo kalimutan, subscribe. Biani Koy, DJ Byron, Mike Cervera, Mark Ramos, Chris Ulo, sino pa, Nyolo, lahat, subscribe nyo kami. Maraming salamat po. Okay? So, kita-kits tayo, mga ka-eksena. At bago tayo magtapos, bibigay ko lang sa inyo ang bising bisi na puro laboy. Tang inumin ito eh. Yeah. Mic check. Kwento to ng kapangyarihan na naligaw. Yan. Bisero siya, di ko nakikita astang busy lagi. Pero trabaho niya parang laging may delay. Kaban ng bayan, parang nakaw sa gabi. Swipe dito, swipe doon, walang resibo, okay. Habang bayan naghihintay ng aksyon. Siya may pa-interview, may pa-global na eksena. Suit na plantado, salitay is crypto. Pera output, wala, presko lang ang meron. Hindi pawis ang puhunan, kundi exposure. Mas kilala sa habang ng bayan, unti-unting nauubos. Naglilibot ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. Mangiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy siya zero, pero fear mataas. Umiiyak ang masa, sagot niya soundbite lang. Kung konsensya'y timbang, kulang sa kilo. Kapangyarihan sa kamay ng taong walang hilo. Sa tama at mali, pareho lang ang tunog. Basta spotlight andyan, tuloy ang ikot. Hindi lahat ng nakikita ay may puso. Hindi lahat ng babae leader, minsan uso. Bise sa biyahe, hindi sa opisina. Mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic, siya ang bida. Biyahe, hindi sa opisina. Mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic, siya ang bida. Hindi to tungkol sa pangalan o mukha. Kwento to ng